Ngayong nauuso ang social media, laganap na rin ang mga krimen na nagiging banta sa kaligtasan ng netizens. Kasabay ng pag-usbong nito bilang bagong anyo ng komunikasyon, nagsusulputan din ang mga high-tech ng pambibiktima. Narito ang ulat ni Benj Bondo. Daan sa pakikipag-ugnayan, katuwang sa pag-unlad ng kabuhayan, instrumento sa pagsulong ng reforma sa pamahalaan at lipunan. Dahil sa modernisasyon, napakalapit na ng pagkakataon na makagamit ng internet bilang paraan ng komunikasyon. At sa simpleng aksyong ito, ang palitan ng impormasyon hindi na limitado. Hindi lang mula Batanes hanggang Hulo, kundi abot na rin ang buong mundo. Ngunit katulad ng pisikal na daigdig, sa tinatawag na cyberspace, may mga problema at panganib na dito yumayanig. Siyam sa bawat 10 Pilipinong gumagamit ng internet ang naging biktima na ng cybercrimes. Mula 2003 hanggang 2012, umaabot sa higit 2,000 kaso na ng cybercrimes ang naitala sa bansa. Ang karaniwang suki ng bagong anyong ito ng komunikasyon, mga kabataang kabilang sa bagong henerasyon. Kasabay nito, sila rin ang kadalasang biktima ng cyberbullying kung saan ang mga biktima nakararanas ng pangungutya at pananakot online. Dahil na rin ang mga kawawang biktima, karaniwang kinikimkim na lang ang nararanasang pang-aabuso na kung hindi maagapan, maaaring mauwi sa pagkasira ng kanilang moral at lalo na ng kanilang buhay. Bukod sa pagyurak sa katauhan ng sinuman, pinamumugara na rin ng internet na mga elementong nabubuhay sa pagnanasa sa laman. Sa ulat na ididokumento ng British Broadcasting Corporation o BBC, hindi bababa sa 50,000 kabataang Pilipino ang nagiging biktima ng cyberpornography. Ang mga ito ang pinagsasamantalahan at pinagkakakitaan ng mga sindikato kung saan umaabot sa $100 ang bayad sa mga ito para makapanood ng mga maiinit na eksena. Ayon pa sa mga otoridad, nakapanlulumo ang kwento ng mga batang ito dahil kung minsan, mismong mga magulang nila ang nagtutulak sa kanila sa naturang mahalay na gawain. Samantala kung dati sa lansangan lang nagaganap ang krimen, ngayon, high-tech na rin ang estilo ng maraming kawatan. Dahil ang impormasyon mula sa social media account ng mga mamamayan, maaari nang nakawin at gamitin upang ang kanilang maiitim na balak ay maisakatuparan. At ang pinaniniwalaang ugat nito, ang pagiging kampante sa pagbabahagi ng impormasyon online. Ipinapakita lamang na ang internet ay sumasalamin kahit sa limitadong paraan sa kalagayan ng ating lipunan. Kung may pornografiya sa ating lipunan, meron ding pornografiya sa internet, at gayon din yung bullying na tinatawag natin dito. Kung sa playground ay may bullying din na nangyayari na tinatawag na cyberbullying sa internet. O sa social media rin sa partikular. Dahil na rin sa paglaganap ng mga krimen sa social media at internet, ipinapayo sa mga netizens na maging maingat at mapagmatsyag. Paano nga ba natin poprotektahan ang ating sarili mula sa masasamang elemento sa cyberspace? Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.